Oh! For your information, we use organic fertilizers and organic pesticides. Here they are. Go! We're making chili garlic spray as our organic pesticide. Oh! This is the chili garlic spray. Welcome po sa aming gulayan sa paaralan sa Talog Elementary School. Itutur ko po kayo ngayon sa aming mga plots dito sa aming garden. Ito po ang aming lemongrass. Ayan po yung plot niya. Itinanim po namin ito dahil kailangan din po ito sa aming feeding sa mga beneficiaries namin pag nagluluto, at isa rin po itong mabisang paraan para sa panlaban po sa mga insekto, itong lemongrass. Ito naman po ang aming patula. Ayan po ang kanyang balag, patula. Sa gitna po, nagtanim po kami dyan ng mga okra. So nakikita po natin na namumunga na po itong mga patula. Ayan po. So ilang days na lang po, pwede na pong i-harvest ang aming patula. Dito naman po, sa pagitan po ng mga patula ay nagtanim po kami ng pipino. Ito po, makikita nyo po na bagong apply pa lang po yan ng organic fertilizer mula po sa aming community. Ayan po yung mga pipino. Ayan po. So dito po sa kabilang arc, sa kabilang balag, ayan po mga pipino rin po yan. Ayan po mga pipino. Sa gitna naman po ay mayroon po kaming sili. Ang tawag po dito ng community sa sili na ito ay tinatawag nilang siling tanglaan. Kasi naka-point sa langit ang kanyang mga bunga. So ito po ay itinanim namin. Hindi lang po siya pang commercial, kundi ginagamit po namin siya para sa paggawa ng aming organic pesticide, ang chili garlic spray na panlaban po sa mga uod, sa mga aphids at iba pang mga insekto. Ito po ay plat din po ng okra. Makikita po natin siya po ay nasa gitna ng balag namin ng pipino, at saka sa kabila na kung makikita po natin, bagong tanim po ito na patula. So ayan po, bagong tubo pa lang po siya. Ayan. So ayan po, patula. So naka-ready na po yan siya. Dati po ay mga nakatanim ditong talong nung pagpasukan, kaso lang po dahil sa ulan hindi po talaga nagmaterialize. Ito naman po yung mga okra, unang tanim po namin yan.
ngayon po ay ina-harvest na rin po. Ito rin po yung first generation namin, unang tanim po, unang cropping ng ampalaya. So medyo paubos na rin po yan siya, yung ampalaya namin. Nadaanan po ito ng bagyo, so nirepair lang po namin kasi nagtumba siya, pero awa ni Lord, yan, nakatayo na siya ngayon. So dito naman po makikita po natin sa kabilang part, ito po yung aming plots ng mga sitaw. Ayan po, hanggang sa dulo po yan, sitaw. Ngayon po ay bagong tanim pa lang po. So yan po siya, bago pa lang po tumutubo yung mga second cropping namin ng sitaw. Ayan po, hanggang doon po yan sa dulo. Nasa 6 na plots po yan ng sitaw. 7 plots ng sitaw po yan. Yan, hanggang sa dulo. Ayan po sa kabila. Yan, sitaw po. At kasalukuyan po yan silang tumutubo pa lang. So, yan. Dito naman po, makikita po natin yung aming tanim na pinya. Ayan. Nagtanim po rin kami ng pinya dito sa kabilang plot. So 3 plots po ito ng pinya na itinanim namin. Hindi lang po gulay ang aming itinanim, kundi kasama rin po yung mga prutas na pwede naming mapakinabangan, lalo higit na mga mag-aaral. At siyempre hindi lang po mag-aaral, pati dagdag kita na rin po as aming source of income. Ito po yung bagong tanim na kangkong. Dati po ang nakatanim po dito ay kalabasa, ngunit dahil tag-ulan hindi po nagmaterialize. Nakapag-harvest lang po kami ng 2 pirasong papaya. Ito naman po yung aming upo, balag ng aming upo. Makita po natin na wala na po. Talagang kuha na po sila. Tapos na po yung buhay nila. Kaya nagpalit po kami ng bagong tanim. Pinalitan na po namin ito ng sitaw. Ito na po siya, kailangan na pong balagan. Ayan po, hanggang doon po sa dulo. Ito naman po ang aming okra. Yan. Ito po yung unang cropping po namin ng okra na itinanim po ito ng PTA. Yan. Hindi lang siya naging gaanong productive, maaring dahil sa compost na ginamit. Dahil ang ginamit po namin dyan na fertilizer ay sinunog na labhang. So hindi po siya gaanong naging productive. Yan po hanggang sa dulo. Ito naman po sa portion na ito, ito po yung mga matatagal na po naming pinya na itinanim 4 years ago. So yan po siya. Ito naman po ay mga bagong tanim na po ito sa ibaba. So dito lang po yan din po siya sa loob ng aming gulayan sa paaralan. So mayroon din po kami ditong tapunan ng aming compost. Ito po. Yan. So dito po namin tinatapon yung mga nabubulok, lalo tigit yung mga pinagdamuhan po, para magamit po namin balang araw para sa composting. Ito naman po, itutur ko po kayo sa aming mga sili. So ang sili po namin, ito po yung sili na bell pepper po ito. Yan po, bell pepper. Yan po sila. So mayroon naman po ditong sili naman na pangsigang. Ayan po. Yan, hanggang doon po sa dulo. Yan po mga sili. Sila po ay productive na po ngayon. Yan, kasalukuyan pong namumunga. At nakukunan na po ng produkto.
at ginagamit po sa aming feeding program dito sa paaralan. Yan. Pag may mga available po dito sa aming gulayan na mga gulay, dito na lang po kumukuha. Ayan po. Ayan. So yan po ay 1, 2, 3, 4, at ito po sa kabila, yan 5 na plots po ng sili. Maghalo po yan siling bell pepper po, at saka yung sili naman po na pangsigang. Mayroon rin po ditong naligaw na sili naman na ito po yung sili na labuyo. Ayan po. May mga nahalo. Dito naman po sa kabila, makikita po natin, ayan po. Makikita po natin yung aming tanim na luya. Ayan po. Ma-harvest pa po namin ito, maaring after 10 months or 1 year. Yan po, bago namin ma-harvest. Ito naman po ang aming gabi na tanim. So isang plat po yan siya. Ayan po, mahaba lang po yung mga plat namin dito. Yan, para ma-maximize po namin yung space. Ayan po yung aming gabi. Dito naman po tayo sa mga beans po namin. So mayroon po kami dito nag-iisang zucchini. So sinubukan po namin mag-order nito sa Lazada. Ito po yung isa, kaso lang namatay po. So nag-iisa na lang po, ito po yung inaalagaan namin at loobin ni Lord na makapagprodukto at makuna ng binhi para sa sunod naman na cropping. Ito naman po ang aming patani. Ayan po, patani. Ayan po. So isang plat din po siya. May nahalo lang po dito na isang puno naman ng kundol. Ayan po, isa lang po. Marami po aming pinunlang, ngunit yung germination rate niya ay masyadong mababa. Isa lang po talaga yung tumubo. So kung loobin ni Lord na mamunga siya, makunan din namin po ng binhi para sa sunod na school year na gardening. Ito naman po yung mga punla namin na lemon. Ayan po. Para po sa kaalaman ninyo, sa aming paaralan po kasi ay nagtatanim din po kami ng mga prutas. Nakaraang camping ay nakapagtanim po kami ng maraming kakao at langka doon po sa tabi ng fence ng aming paaralan. Ito naman po ang bataw. Ayan po, bataw. Ayan po yung bagong tubo. So inilagay ko po muna sa tabi. So ito po yung mayabong na nabataw. Ayan. Hindi pa po tapos yung balag dahil mayabong pala ito. So kailangang lagyan pa talaga siya ng horizontal sa itaas. Ayan po yung bataw namin. Ito naman po yung aming bagong cropping naman. Pangalawang crop ng ampalaya. So ayan po, namumunga na po yan siya. Ito po yung pinakamalaki. Hindi pa po namin ito napipitasan. So loobin ni Lord, after 1 week mayroon na pong mapipitas. So mamayang hapon ay babalutin po namin ito ng plastic or papel kung meron mang papel. Ayan po.
Dito na ko naman po kayo dadalhin sa aming sitaw. Ito po, sitaw. Ay, sitaw. Okra po pala. Okra. Ayan po, okra. So, mayroon pong dalawang plat dito sa dulo. Kung mapapansin nyo po, hiwa-hiwala yung okra po namin. Doon sa patula kanina ay meron. So, dito sa kabilang dulo ay meron din. Ayan. Ito naman po yung bagong tanim na kamatis. Ayan po. Kamatis po namin. So, ito naman po ang aming nursery. Dito po kami nagpupunla. Ayan. Bago lang po namin to ginawa ang punlaan na ito. Nung time ng scouting po namin, ito po yung ginawang kubo ng mga scouts. Nung matapos po, kinonvert na lang namin siya into our nursery. So mayroon po kami mga bagong punla. Ito po yung mga bagong punla namin. Ito sa ilalim. Ayan po. Ito pong nakapunla na ito ay mga cosmos po. Yung bulaklak na cosmos. Pinagplanuhan po namin itong ipunla para itanim po alternate doon sa mga gulay namin para po sa pesticide, magsilbing pesticide. Ayan po, cosmos. So, tumubo na po sila. Ito naman po yung kamatis, bagong punla na kamatis. Ayan po. Dito naman po sa gitna, ayan po, bago pa rin lang po tumutubo. Bagong punla naman po ito na pichay. At dito naman po sa kabila ay bagong punla naman po na sili. Sili na pangsigang po. Ito naman po ang aming mga punla na prutas. Mayroon po kaming marang. Ayan po, mga marang po yan siya. Marang. So yun po ay mayroong nahalo na langka pa po. Langka. At doon sa dulo, makikita po natin rambutan. Ayan po. Mayroong 5 puno ng rambutan. So ito naman po yung mga kamatis na kailangan na rin pong i-transplant. Ayan. Dito naman po sa aming bakod, kami po ay nagtanim ng sitaw. Ang tawag po namin dito sitaw na nugbuan or yung sitaw na maiikli lang po. Kaya tawag din po itong sitaw na pungkuan or sa English sitting beans. Ayan po. Siya po ay mainam itanim kahit saang uri ng lupa, kahit nakikita po niyo masukal dahil sa tabing bakod po siya, pero matataba siya dahil kahit sa masukal lumalaban talaga itong sitaw na ito. Ayan po yung mga sitaw. Hanggang doon po yan sa dulo. Ayan po yung aming sitaw. Hanggang doon po sa kabilang ibayo. Dito naman po sa labas ng aming bakod, ito po ay nasa labas na po ng aming garden. Ito po yung aming garden. Dito po sa labas ay nagtanim po kami ng mga papaya. Ayan po. So itinanim po muna namin siya ng lapit-lapit. Ayan po, kung makikita po ninyo. Sapagkat hindi po namin pa ma-identify kung siya ba ay babae or lalaki ang aming mga papaya. Hanggang doon po yan sa dulo. Then paikot pa po doon sa kabilang bakod. Ayan po. Pinagtulungan po yung itanim nakaraan ng mga magulang at ng mga guro. Yung pagpunla naman po, matagal na pong naipunla. So
So itutur ko naman po kayo ngayon sa aming bahay kubo na hindi pa po namin natatapos. So awa ni Lord, paunti-unti ay matatapos din po namin itong aming bahay kubo na nagsisilbi naming pahingahan or pasilungan kapag kami ay nandito sa garden. Ayan po. Ito po ang aming bahay kubo. Ongoing pala po yung pagpapagawa nito. Sinimulan ito ng mga Boy Scout namin ang paggawa at itinuloy na lang po ng PTA at ngayon unti-unti pong ginagawa ng aming mga guro. Dito po nakalagay ang aming bulletin, yung mga paraan ng paggawa ng mga organikong pestisidyo. Ayan po. Ito po yung aming ginagawa, yung chili garlic spray. Dahil marami po kaming siling labuyo. So, ito po yung aming ginawa dahil ito po yung available sa amin na sangkap. Ayan po. Narito po yung mga stock namin, ang aming sangkap ng chili garlic spray. Ayan po. So, ibababad lang po namin yan ng 24 hours. Bukas, kanila lang po namin ginawa. Bukas ay i-spray na po namin sa aming mga gulay. Ito naman po yung aming tanim na alugbati. So, bagong tanim lang po yan. Ayan po. Hindi po rin tumubo lahat. So, iilan lang ang tumubo. Ayan po, ang aming alugbati. Ayan po ang aming papaya. Ayan po. Nakapaikot po yan sa aming garden. Ayan po, hanggang doon po sa dulo. So, hindi lang po papaya yung nakatanim po dito. Mayroon din po kaming tanim na prutas. Ayan po. Ito yung avocado. So, mayroon po kaming 3 piraso po dito na avocado. Ayan po. 5 po siya dati. Kaso lang nag-grass cutter po yung 2. So, ayan po yung aming garden. Ayan po. Malawak po siya. Ang plano po namin sana ay mailaban siya sa iba pang kompetisyon. Ayan po. Maliban po sa aming garden, mayroon pa po kami mga tanim sa malapit sa aming mga rooms. Ayan po yung mga papaya po namin. Ito naman po yung mga siling labuyo. Marami po talaga kami dito niyan po. Namumunga na po sila. Marami silang bunga. Ayan po. Dito po hindi lang gaano po siyang naasikaso. Ayan po yung mga siling labuyo. Mayroon 3 plat. Mayroon pang isang hindi natatamnan. Yung aming mga malunggay naman po ay nakapaikot naman yan po sa aming mga bakod. Hanggang doon po sa aming garden may mga malunggay po yan. Maliban po dyan ay nagtatanim din po kami sa aming mga dating flower box na ngayon ginawian na po naming vegetable boxes. Ito po yung aming talong na kailangan na pong palitan. So we are planning po na magpunla na ng talong para po matamnan na ito. Ayan po lahat ng flower boxes. Ito po mapapansin niyo may mga kahoy. Sapagkat dati nakatanim dito ay kamatis po. So ngayon ay ubos na. Kaya nagpupunla ulit kami. Ito po. Mayroon po kaming kalabasa. Ayan. At kamatis. Dito sa isang box. Yan na lang yung natira sa mga boxes namin. Ito po ang aming mga flower boxes na dating nakatanim ay kamatis. So hindi pa po namin muling natatamnan siya ngayon ng kamatis. Nagpupunla pa lang po. Loobin ni Lord, next month ay makapagtanim na po kami.
Ito naman po, makikita nyo may mga plot. Yan po ay nasa harap ng mga schools po namin. Ng mga rooms. Nandyan po yung mga ceiling pangsigang. Ayan po. Ayan po yung mga tanim namin na sili hanggang doon po sa kabilang dulo. So lahat ng flower boxes, yan po ay tinatamnan namin ng gulay. Ayan po ang mga sili sa harap ng aming rooms. Ito naman po, ayan. Dito naman po, makikita natin sa pagitan ng dalawang rooms, ang aming taniman ng pichay. So, wala na po siyang pichay ngayon. Kasalukuyan pa lang pong nagpupunla ulit. So, dito po kami nakapag-cropping ng 2 bisis ng pichay. So, makikita po doon sa aming report, yung dami ng aming pichay na harvest. Ito po may mga punla, may mga paso po na dyan po namin tinatanim ang ibang pichay. Ito naman po yung mga plots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na plots ng pichay. Ito naman po yung aming compost pit na ginawa ng mga estudyante. Ayan po. So, dito po yan sa likuran ng aming paaralan. So, ito naman po yung mga tanim na tinanim po ito nung June. Yan po, tinanim na kangkong. So, kailangan na po siyang linisan. Ayan po. Dito po kami kumukuha ng gulay para sa aming feeding. Kung nagluluto po sa feeding, dito rin po kumukuha ng kangkong. Ayan po. Ito naman po yung dati naming nursery. So, inilipat na po namin doon nung September, nung mag-encampment. Inilipat na po namin sa garden talaga namin yung aming nursery. Pero dito po, makikita niyo po ninyo. Ayan po. Ito yung punla pa po namin na papaya na hindi pa po na itatanim. Kailangan na pong i-transplant. So, maliban po sa aming gardening, pag masyadong marami po yung aming punla, namimigay din po kami sa community. Tulad na karaan, marami po kaming pichay na naipamigay. Marami rin kaming kamatis na naipamigay. Mga papaya, maraming humihingi at binibigyan din po namin. Kaya hindi lang po sa paaral nakakatulong, maging sa community po. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa mumunting tour po sa aming gulayan sa paaralan. Maraming salamat po. God bless. Go!